Napangiti si Yana, ano? Nababalisa ka sa akin, kung namimagate ka sa akin, bakit hindi, bibigyan kita ng unang pagkakataon. Tiningnan ni Lance ang namamaga na katawan ni Yana, at ang kanyang madilim na dilaw at halatang kulubot na balat, at ang kanyang anit ay naging manhid. Kahit na siya ay isang Diyos sa 30 taon na ang nakaraan, iyon ay 30 taon na ang nakalipas. Ngumuso si Yana, alam kong hindi ka talaga naawa sa akin, mapagkunwari. Hindi, gusto ko talagang mamuhay ka ng masaya. Kung ganoon, maglakas loob ka bang ligawan ako? Hahaha, Yana, hindi magugulo ang pure friendship natin. Halika. Ngumuso si Yana, medyo nanlumo sa loob, napakasama na ba niya ngayon na wala nang magagawa si Lance tungkol dito? Hinawakan ito ni Lance o hindi? Gayunpaman, biglang naalala ni Yana na tila na 30 taon na ang nakalilipas, hindi siya nagustuhan ni Lance, kaya sa pag-iisip, walang dapat ika-depress si Yana. Nakipag-chat si Lance kay Yana nang hindi nagtagal bago dumating ang isang katulong upang tawagan si Lance. Senior Damon, hiniling sa akin ni Senior Sally na ipaalam sa iyo na narito ang isang babae na nagngangalang Yvonne Song. Ah! Yvonne Song. Nagulat si Lance, kaya sinabi niya kung bakit hindi siya dumating, ngunit hindi niya inaasahan na darating siya. Yana, hindi na kita kinakausap. Sige, sasamahan din kita para makilala si Yvonne Song, nabalitaan ko na nagkaroon siya ng matinding pagbabago ngayon. Kaya alam mo rin ang tungkol dito. Dumating si Lance sa isa sa mga pangunahing bulwagan ng palasyo. Nasaan si Yvonne Song? Tanong ni Lance, walang Yvonne Song na nakita sa main hall, tanging sina Sally at Bella lang ang nandoon. Sinabi ni Bella, inihatid siya ni Ben sa paglalakad. Ah, Ben. Oo, hindi mo ba alam? Si Ben dati ay sobrang mahilig kay Yvonne Song ngunit ngayong si Ben ay naging isang malakas na ninuno at si Yvonne Song ay bumangon, si Ben ay tila may mga ideya Oh. Napangiti si Lance, naalala ni Lance na ilang dekada na ang nakalilipas sa London City, si Ben ay nanalo pa ng titulong Imperial Talent, gusto ng pamilya ni Yvonne Song na pakasalan ni Ben si Yvonne Song para makabalik ang kanilang pamilya sa ang ubod ng pamilya, bilang isang resulta, tumanggi si Ben, dahil sa oras na iyon, si Yvonne Song ay hindi pa masyadong mahusay na martial artist, habang si Ben ay isang Imperial Talent, ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayong nakita na ni Ben ang pagbangon ni Yvonne Song, naisip niyang habulin muli si Yvonne Song. Gayunpaman, hindi sasabihin ni Lance ang anumang bagay tungkol sa kapangyarihan ni Ben o anumang bagay na katulad nito, pagkatapos ng lahat, si Ben ay kanya. Kapatid, kaya natural, umaasa siya na talagang mabawi ni Ben si Yvonne Song. Sa isang maliit na kalsada sa loob ng palasyo, dinala ni Ben si Yvonne Song sa paglilibot sa Imperial Garden. Si Yvonne Song ay nakasuot ng isang light green na plaid shirt, ang kanyang katawan ay masungit at mali ang hugis, katulad pa rin ng katawan na gumawa ng pagnanasa sa mga tao sa isang sulyap noong siya ay nasa Palanan High School 30 taon na ang nakalipas. Si Yvonne ay may suot na gintong maskara sa kanyang mukha, ang maskara na ito ay hindi natatakpan ang lahat ng kanyang mukha, nakatikip ito sa itaas ng gitna ng kanyang ilong, naiwan lamang ang dalawang mata, walang maskara sa ilalim ng gitna ng kanyang ilong, makikita mo ang kanyang matingkad na kulay na mga labi, at mula sa balat sa kanyang walang takip na mukha, siya ay tila ganap na katulad noong siya ay nasa high school, kasama ang kanyang figure. Hindi katakataka na si Ben ay napaka-positibo sa sandaling ito, lumulunok ng laway sa lahat ng oras. Yvonne, bakit hindi mo tanggalin ang iyong maskara? Sabi ni Ben. Bakit ko tatanggalin ito? Malamig na sabi ni Yvonne Song. Medyo napahiya si Ben, ang personalidad ni Yvonne Song ay tila iba sa high school girl na naalala niya. Naiinis ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Ben. Naku, isa ka lang sa mga bodyguard ko noon, galit na galit ako sa'yo nakakalito, masyado kang nag-iisip, Ben. Niyaya mo akong lumabas, pero para lang sa katapatan mo sa akin pabalik. Pagkatapos, I'll go? What a loyal and devoted person. Pwede ba wag mo akong maliitin, isa na akong strong ancestor realm ngayon. Kahit anong ancestor realm, aso ka pa rin ni Lance. Ikaw. Nagalit si Ben, talagang sinabi ni Yvonne Song ang mga salitang iyon. Yvonne?
sobrang daming sasabihin, magkaibigan kami ni Lance, mabuting magkaibigan. She, tipikal na nakaluhod ng matagal, hindi mo alam kaya mo pang tumayo. You, forget it. I don't care to discuss this topic with you. Anyway, Yvonne, in the future, if you don't understand anything, you can come and ask me. I am after all a strong ancestor. Maaari kitang gabayan upang mas mabilis na makarating sa ancestor realm. Magiliw na sabi ni Ben. Si Yvonne Song, gayunpaman, ay nginisyan. Malungkot na sinabi ni Ben, ano ang nililibak mo, may nasabi ba akong mali? Ben, kalimutan ka, isinusumpa ko, isang araw sa hinaharap, kahit si Lance ay gugustuhin ko siyang gabayan, at ikaw, pumunta sa impyerno. You, how dare you talk to me like that? Sinaman ng tingin ni Yvonne Song si Ben, pagkatapos ay mabilis na lumayo. Tumingin si Ben sa likod ni Yvonne Song, bagamat kaakit-akit ito, ngunit, biglang naramdaman, isa itong matitinik na rosas, hindi na si Yvonne Song ang parehong Yvonne Song, at hindi ko alam kung ano siya. Napagdaanan, kung bakit wala siyang pakialam kay Lance, sa hinaharap ay gusto pa rin niyang lampasan si Lance, hindi iyon sasabihin ng mga normal na tao, dahil si Lance ay napakahirap lampasan. Hindi nagtagal pagkatapos na umupo si Lance sa pangunahing bulwagan, pumasok si Yvonne Song. Sa sandaling makita ni Lance si Yvonne Song, agad niyang nakilala siya dahil hindi talaga siya nagbago kahit kaunti maliban sa kalahating maskara sa kanyang mukha. Haha, Yvonne Song. Lumakad si Lance na may malaking ngiti, gustong makipagkamay kay Yvonne Song, kung tutuusin, ito ay isang taong nakaharap sa maraming tao noon, at ngayong nagkikita na sila. Muli, medyo nasasabik si Lance. Gayunpaman, umatras si Yvonne Song at tumingin kay Lance ng may malalim na tingin. Medyo nahihiya si Lance. Sinabi ni Yvonne Song, Lance, matagal nang hindi nagkikita. Oo, matagal na. Yvonne Song, mukhang malaki ang pinagbago mo. Akala ko nasa hustong gulang ka na para magsimula ng square dancing, o sa bahay kasama ang iyong mga apo, ngunit napakabata mo pa, at parang na magkaroon ng ibang ugali. Sabi ni Lance. Hey! Bahagyang natigilan si Yvonne Song, may kumpiyansa ang kanyang mga mata na kahit si Lance ay kayang malampasan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, anong uri ng kakaibang engkwentro ang nakuha ni Yvonne Song, at bakit naabot niya ang rurok ng Unity Realm Great Perfection? Yvonne Song, ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Pwede ba natin pag-usapan? Sinabi ni Yvonne Song, walang masasabi. Yoho, naging mayabang ka talaga, Yvonne Song, nagpapasalamat ako na dumating ka sa kasal ko, pero Unity Realm ka lang sa harap ko, at wala kang puhunan para maging mayabang. Sa harap ko pa. Marahil ay nararamdaman mo na lumaban ka sa butil, kahanga-hanga, at humanga sa iyong sarili, kaya naging mayabang ka at hindi mapigilan. Sa kasamaang palad, langgam ka pa rin sa harap ko, Lance, ngayong araw. Medyo malungkot na sabi ni Lance, dahil hindi siya nasisiyahan sa hitsura ni Yvonne Song, kung ano ang rurok ng Unity Realm Grand Perfection, hindi pa man lang nagsasalita si Lance Ancestral Perfection. 12-12. Sinabi ni Yvonne Song, Lance, isang araw, ibababa mo ang iyong ulo sa harap ko, ipinapangako ko. Hahaha, what the hell you been stimulated to be so confident? Sige, narito ako ngayon, para sa kapakanan ng pagiging isang alumni pagkatapos ng lahat, upang magpadala sa iyo ng isang maligayang bagong hiling sa kasal, wala nang iba, Lance. Hindi na mauulit. Agad na lumipad si Yvonne Song malayo, napakabilis na nasa langit siya sa isang kisap mata. Huwag kang pumunta. Hinabol siya ni Lance, napakabilis ni Yvonne Song na talagang nahirapan siyang hinabol ni Lance, at pagkatapos lamang na lumipad ng malayo sa Darlington City ay napigilan siya ni Lance. Damn! You have a Unity Realm, bakit ang bilis mo? Hindi makapaniwala si Lance. Lance, ano ang hinahabol mo sa akin? Baka gusto mo pa akong yayain na uminom ng alak sa kasal mo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako interesado. Sinabi ni Lance, Yvonne Song, ano ang tinatakbuhan mo? Sira ka ilang dekada na kitang hindi nakikita at hindi ka lumalapit sa akin, at kapag nakilala mo ako, kamukha mo pa rin.
Speechless? Parang ako? Si Lance? Hindi ka nasaktan? Naiintindihan kung galit ka kay Ben, tutal, minsang tinanggihan niya ang kahilingan ng iyong ama para sa kasal, ngunit ako at ikaw, may sama ng loob ba tayo? Hindi. Kung ganoon ano ang ibig mong sabihin? Medyo kumalma ang mukha ni Yvonne Song at sinabing, walang kwenta, noon ay mababa ang tingin mo sa akin, ngayon ay mababa ang tingin ko sa iyo, iyon lang. Ay po, ano ang galing mo? At minamaliit mo pa rin ako, hindi natatakot si kuya na sabihin sa iyo, si kuya ay nasa ganap na antas ng ancestor realm, gusto mo akong lampasan, aabutin ng wala pang 20-30 years, anong ipinagmamalaki mo asayo? Sabi ni Yvonne Song, hindi ako katulad mo, sige, aalis na ako. Anong nilalakad mo, tumigil ka. Ngumuso si Yvonne Song, ikaw at ako, hindi tayo nagko-cross ng landas. Yvonne Song, nakikita ko na hindi madali para sa iyo na magsaka sa ngayon, kaya sumama ka sa akin mula ngayon. Haha, nakakatuwa naman. Anong ibig mong sabihin? Nakakatuwa ba kung kasama mo ako? Hindi mo ba nakita si Ben at ang iba pa? Ang mga kasama ko ay pawang mga clansmen na ngayon, at ginagarantiya ko na tiyak na matutuloy ka. Para maging clan master sa hinaharap. Lance, sa tingin mo ikaw lang ang may mga kaibigan. Hindi ako magsisinungaling, nagsisinungaling din ako, at alam mo kung sino ang kasama ko. Dadalhin ba kita upang makilala at makilala ang aking magkapatid? Yung mga kapatid ko, malapit lang sila, kung interesado ka, samahan mo ako. Lumipad si Yvonne Song. Nag-isip sandali si Lance at sinundan siya. Pagkatapos lumipad ng 10 minuto sa isang hindi pamilyar na lugar, dumaong si Yvonne Song sa bubong ng isang hotel at lumipad sa isang partikular na palapag. Ate Rain, bumalik ka na. Ate Rain, ayaw mo talagang uminom ng wedding wine ni Lance. Ilang tao ang sumigaw kay Yvonne Song. Para bang si Lance ang amo. Lumipad si Lance sa bintana at nakita ang 9 na tao, kapwa lalaki at babae. Itinuro ng isa sa mga babae si Lance at sinabing, Sister Rain, sino siya? Hindi sumagot si Yvonne Song, ngunit tumingin kay Lance at sinabing, Lance, lahat ng 9 sa kanila ay aking mga kapatid, at bawat isa sa kanila, ngayon, ay nasa itaas ng huling yugto ng Unity Realm, at sila, nasa pagitan lamang ng 30 at 40 taong gulang. Hindi makapaniwala si Lance na si Yvonne Song ay pinuno din ng isang maliit na koponan, ang pagbabago ng pagkakakilanlan na ito ay ibang-iba sa dati. Lance, sa tingin mo ba may iwan ko ang mga kapatid ko at makisama sa iyo? At saka, hindi ko naisip na mas mabuting makipag-hangout ako sa iyo. Well, Yvonne Song, ako ang minamaliit mo, mukhang malaki na talaga ang pinagbago mo. Laking gulat ng grupo ng mga kaibigan ni Yvonne Song nang makitang ito ang sikat na Lance. Sinabi ni Lance, sige, dahil iyon ang kaso, hindi kita guguluhin, kailangan ko pa ring bumalik para sa negosyo. Walang escort. Kapag may oras ka sa hinaharap, maaari mong dalhin ang iyong mga kapatid at makipagkita sa akin sa Darlington City. Sabi ni Lance. Umiling si Yvonne Song at sinabing, hindi na kailangan, walang pagkakataon. Yvonne Song, huwag kang magsabi ng kahit anong desperado, Palm. Lumipad si Lance. Pagkaalis ni Lance, sinabi ng isang babae, Ate Rain, mukhang hindi maganda ang tono mo kay Lance, bakit? Kilala si Lance bilang isang malakas na lalaki, hindi natin kayang saktan siya. It's none of your business to ask less. Nagsuka ang babae ng dila. Sabi ng isa pang lalaki, Ate Rain, kailan tayo aalis sa mundong ito? Sa misteryosong mundong iyon. Sinabi mo lang ba na walang pagkakataon na makipaglaro kay Lance dahil aalis tayo sa mundong ito? Rain, dahil kilala mo si Lance, bakit hindi mo sabihin sa kanya na nakakita tayo ng daanan patungo sa kabilang mundo? Kung maglalakbay tayo sa ibang mundo, kasama si Lance, sigurado akong mas ligtas ito. Oo. Kasama ang isang malakas na lalaki tulad ni Lance doon, kung gayon magkakaroon ng hindi gaanong hindi kilalang mga panganib kung maglalakbay tayo sa mahiwagang mundong iyon. Bumalik si Lance sa Darlington City at sinabi sa lahat ang tungkol kay Yvonne Song, at hindi ito kapanipaniwala ng lahat.
Ivan Song ay masyadong nagbago, hindi ba? Sobrang kakaiba kung paano siya nagbago ng husto, hindi ba? Anong uri ng pakikipagsapalaran ang nakuha niya? At mayroon siyang isang grupo ng kanyang sariling mga kapatid ngayon, at siya ay talagang kapatid na babae. Sa sandaling ito, labis na nanlumos si Ben dahil muling umibig si Ben kay Ivan Song, at nagplanong sundan ang kanyang mga hakbang at inisip na mayroon siyang magandang pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya katulad ngayon. Sinabi ni Lance, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nakakuha si Ivan Song ng ilang uri ng kayamanan. Kalokohan, paano pa niya ito mai-backstab? Binigyan ng blankong tingin ng lahat si Lance. Ngumiti si Lance, napansin ba ninyong lahat na nakasuot ng kalahating maskara si Ivan Song? Oo, bakit siya naka-half mask? Sinabi ko sa kanya na tanggalin, pero hindi man lang niya tinanggal. Sabi ni Ben. Sinabi ni Lance, gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ang lugar kung saan natatakpan ng maskara si Ivan Song ay nasaroon ng anyo. Ah, paano mo nalaman? Naku, nakatago, at kung saan natatakpan ng maskara ang mukha niya, makikita mo na ang mga buto. Ah! Isang lamig ang damaloy sa gulugad ng lahat. Hindi. Oo. Kung tinanggal ni Ivan Song ang kalahati ng maskara na iyon, natatakot ako na ang nakita niya, ay kalahati ng mukha ng bungo at buto. Pero, kung saan hindi niya tinakpan, maayos pa rin ang balat niya. Kaya nga mas nakakatakot ang mga lugar na tinakpan niya. God knows what she's been through. She's had such backstabbing success, she must have suffered a lot this past few decades. I wanted to be friends with her, but unfortunately, her personality. Parang na-twist at ayaw niyang maging malapit sa akin. Nako, nakakaawa naman. Forget it, ignore her for now, we'll always meet again in the future. Sa isang kisap mata, dumating ang sumunod na araw. 12:13. Ito ang araw ng malaking kasal ni Lance sa kanyang nakababatang kapatid na si Fiona. Bago madaling araw, nagising si Lance. Thalia, okay ka lang ba? Ikakasal na ako ngayon. Bulong ni Lance sa sarili. Bagamat pinakasalan ni Lance si Little Sister bilang kanyang unang asawa, hindi ito makakaapekto sa posisyon ni Thalia sa puso ni Lance, at marahil, walang pakialam si Thalia sa gayong maling pangalan. Bandang 10:00 ng umaga, sa pinakamarangyang palasyo ng Darlington City Palace. Nagdaos si Lance ng seremonya ng pagsamba sa presensya ng lahat. Unang yumukod sa langit at lupa. Ang pangalawang pagsamba sa High Hall. Ang High Hall ay asawa ng guro ni Lance, oo, asawa lang ng guro, dahil si Lance at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay parehong pinalaki ng kanilang Panginoon at asawa ng guro. Ang mag-asawa ay nagbibigay galang. Ipadala sila sa silid ng kasal. Nakangiting hinawakan ni Lance ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na babae at pumasok sa silid ng kasal upang pumunta, at agad na nagsimulang gumawa ng gulo si Xavier at ang iba pa sa gabi. Matapos ipadala ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa silid ng kasal, pinalayas siya ng matchmaker dahil kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang piging sa gabi bago muling makapasok si Lance sa silid ng kasal, ngunit ang nakababatang kapatid na babae, gayunpaman, ay kailangang umupo sa higaan na natatakpan ng headscarf at maghintay hanggang sa gabi nang ilabas ni Lance ang kanyang headscarf bago siya bumangon. Ang nangyari pagkatapos noon ay ang kapistahan, na tumagal hanggang gabi. Sa araw na ito, si Lance ay umiinom ng maraming alak. Ito dapat ang pinakamaraming nainom niya sa buong buhay niya, hindi lamang siya, kundi lahat ng mga kapatid ni Lance, lahat sila ay uminom ng maraming alak. Pagsapit ng gabi, natisod si Lance sa silid ng kasal. Little sister, nandito ako, hehehehe. Sabi ni Lance na puno ng alak. Naglalakad hanggang sa kama, si Little Sister ay nakaupo sa gilid ng kama na may pulang takip sa kanyang regular na ulo. Lumapit si Lance sa kanya at itinaas ang kanyang saplot, tumingin si Little Sister kay Lance na may mahiyaing mukha. Ngumiti si Lance at sinabing, "Lady, napakaganda mo ngayon." Manam. Kinakabahang ni Little Sister, ang kanyang walang katapusang pagkamahiyain ay lalong naging dahilan upang siya ay maging isang nakakatuwang sandali. Sinugod siya ni Lance at dinaig si Little Sister.
Naamoy ni Little Sister ang matapang na amoy ng alak sa katawan ni Lance, at abala sa pagsasabing, "Asawa, uminom ka muna ng isang tasa ng wine-relieving tea." Narinig ni Lance na tinawag ni Little Sister ang kanyang sarili na asawa, na tila ang relasyon sa pagitan ng isa't isa ay agad na nag-upgrade mula sa sandaling ito, abala sa pagtawa, mabuti, ay upang mapawi ang alak, kung hindi, asawa bukas, hindi alam kung gaano kagulo, sa pangkasal. Kamera, hehehehe. Natisod si Lance sa kanyang mga paa. Si Little Sister ay abala sa pag-aabot kay Lance ng wine-relieving tea, at kasabay nito, hinampas ng palad ang likod ni Lance, na pilit na inilabas ang alak sa Lance. Si Lance ay nakatulog ng husto, talagang marami siyang nainom ngayon. Asawa, inihanda ka lang ng mainit na tubig, kaya't maligo ka na habang mainit. Little Sister. Tumalikod si Lance at hinawakan ang kamay ni Little Sister, ang mga mata nito ay tumingin sa kanya na may pananibik, mula ngayon, siya na ang asawa ng kanyang matchmaker. Napagtanto niya na ito ay talagang kinakailangan, dahil ito ay kumakatawan sa isang hindi mapapalitang kahulugan. Well, tinatawag pa rin akong Little Sister. Bumulwak si Fiona. Ngumiti si Lance, Mistress. Asawa. Nympho. Sige, maligo ka na. Ngumiti si Lance, gusto kong habaran ako ng asawa ko. Ito. Ano ba? Ayaw ng asawa ko may bridal shower pa tayo mamaya Oh, namula si Fiona. Dahan daw ang hinuhubad si Lance, at sa wakas ay lumabas si Lance, ipinakita ang isang malakas na katawan, na mula si Fiona, hindi nang ahas na buksan ang kanyang mga mata. Hinailan ni Lance ang kamay ni Fiona, at sa sumunod na sandali, naramdaman ni Fiona ang kanyang kamay na dumampi sa isang bagay at umatras na parang nakuryente, galit, napakasama mo, asawa. Tumakas si Fiona pabalik sa kama sa takot. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance at nagsimulang maligo. Sa sandaling ito sa isang tiyak na patio. Sina Elsa, Bella, Sally, Shang Guanzhou, at ang iba pa ay magkasamang nakaupo, pinapanood ang buwan na ipinanganak sa kalangitan. Sinabi ni Elsa, ngayong gabi ay ang gabi ng kasal ni Lance at ng kanyang kapatid na babae, ang lalaking ito, tiyak na masayang masaya siya. Sinabi ni Bella, si Fiona ay ang kanyang childhood sweetheart, nagsimula siyang maging asawa niya ngayon, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang hiling, ha. Sana hindi na lang mga bagong tawanan at mga matatandang umiiyak. Masyado kayong nag-iisip, hindi naman ganoon si Lance. Sa bridal chamber ni Lance, biglang nagdilim ang buong bahay at napatay ang mga kandila. Sa dilim, dumating ang boses ni Lance, aalis ako, bakit mo hinihipan ang mga kandila? Husband, hindi mo ba sabog, ang awkward. Speechless. Itinuring ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya hindi niya muling sinindihan ang kandila, hayaang madilim ang dilim. Walang mga salita para sa gabi. Kinabukasan, sa sandaling imulat ni Lance ang kanyang mga mata, nakita niya na si Little Sister ay nakaupo sa kama, nakatingin kay Lance na may masayang mukha, at gayon din, si Little Sister ay tapos na magsuklay ng kanyang makeup, at ang hairstyle na Little Sister had combed ay ganap na naiiba, ito ay tila ito ay isang mas mature na hairstyle ng dalaga. Bienan, bakit ka nagpalit ng hairstyle? Idiot, babae na ako ngayon, hindi ko na kayang magsuklay ng buhok sa bun na sinusuot ko noong dalaga pa ako. Nympho. Niyakap ng mahigpit ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang mga bisig. Asawa, oras na para bumangon, dapat tayong mag-alok ng tsaa sa asawa ng ating guro, kahit na wala na tayo sa mundong iyon, hindi tayo maaaring mahuli sa pangunahing kagandahang asal. Mabuti. Si Lance ay abala sa pag-akyat, tinulungan ni Little Sister si Lance na magbihis, si Lance ay bumulong sa tenga ni Little Sister, ang cool ba ng asawa ko kagabi? Nakanganga si Little Sister kay Lance at buong pagmamahal na umiling, masakit. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Lance. Pagkatapos, magkahawak kamay sina Lance at Little Sister at pumunta sa lugar kung saan nakatira ang asawa ng guro. Matagal nang naghihintay ang asawa ng guro.
Pagkapasok ni Lance at Little Sister, ang asawa ng guro ay tumingin ng diretso sa ayos ng buhok ni Little Sister ngayon at bahagyang ngumiti, habang si Little Sister ay tila nahihiya at ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namula, na parang ang kahihiyan kagabi ay ginawa. Nakikita ito ng asawa ng guro. Sabi ni Master, Fiona, tao rin si Master na nakapunta na dito, hindi na kailangang mahiya. Manam. Marahan na tumango si Little Sister. Hiwalay na nag-alok ng tsaa sina Lance at Little Sister kay Auntie Sina. Sina, uminom ka ng tsaa. Well, Winder, Fiona, ngayong kasal ka na, mula ngayon, kailangan mo na. Ang asawa ng guro ay nakanguso saglit, at si Lance ay nakikinig lamang ng masunurin. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ng pagmamaktol ay tumigil ang asawa ng guro at sinabi, sige, mag-almusal na rin kayo. Oo, Auntie Sina. Si Lance at Little Sister ay umatras. Pagkaalis, tumawa si Lance at sinabing, Lady, bakit ka nahihiya? Nandito na si Sina, hindi ka niya pagtatawanan. Nagbago ka mula sa isang dalaga tungo sa isang babae, at ang iyong guro nanay ay hindi. Hindi man lang masaya para sa iyo. Sinasabi mo pa rin yan. Pinandilatan ni Little Sister si Lance. 12:14. Niyakap ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sinabing, Ina, pagsikapan natin na magkaroon ng isang maliit na sanggol sa lalong madaling panahon. Nahihiyang tumingin si Little Sister kay Lance, pagkatapos ay marahang tumango, lahat ay tulad ng sinasabi ng iyong asawa. Hahaha. Tiningnan ni Lance ang mahiyaing hitsura ni Little Sister at muling tumawa ng malakas. Ang kasal ni Lance at Fiona, sa isang kisap mata, lumipas ng ilang araw, nitong mga ilang araw, ang unang pagtikim ni Fiona ng bagong kasal, syempre sinasamahan siya ni Lance araw-araw. Until one day, may biglang dumating na lalaki. Lance, may sasabihin ako sa iyo. Dumating si Yvonne Song sa Darlington City at natagpuan si Lance. Sinasamahan ni Lance ang kanyang asawa at pinapakain ang kanyang mga ubas. Yvonne Song? Di ba sabi mo hindi na tayo magkikita, paano ka napunta sa pintuan ko bago pa lumipas ang ilang araw, pwede ba, balak mong isama ang mga kapatid na iyon? Samahan mo ako. Sabi ni Lance nang hindi lumilingon. Lance, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ano ba, sige. Kung talagang hindi ka interesado, kung gayon, paalam. Tumalikod si Yvonne Song at lumipad, ayaw niyang sabihin kay Lance, ngunit hindi siya nang ahas na pumunta sa misteryosong mundo ng padalos-dalos, kaya siya nag-isip sa loob ng ilang araw, mas gugustuhin niyang imbitahan si Lance na tuklasin ang misteryosong mundong iyon kasama niya, na alam na may ganoong ugali si Lance. Stop! Bago pa man lumipad si Yvonne Song palabas ng Darlington City, naabutan siya ni Lance. Yvonne Song, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Lance, hindi ko alam kung interesado ka, pero gusto kitang imbitahan na pumunta sa isang lugar kasama ko. Yayain mo ako sa isang lugar, I declare beforehand na I'm married, kung ganyang lugar, hindi ako pupunta. Go to hell. Umirap si Yvonne. Hahaha, sige, anong lugar? Pwede ba tayong mag-usap sa ground level? Bahala ka. Pagdating sa lupa, sinabi ni Yvonne Song, Lance, ilang buwan na ang nakalipas, kami ng mga kapatid ko ay nagsasanay sa mundong ito, at napadpad kami sa isang lihim na daanan, ang lihim na daanan na iyon ay napakalalim, kami sinundan ang lihim na daanan na iyon ng matagal, mahabang panahon, bigla, dali-dali naming pinaikot ang aming mga katawan, pagkatapos, sa isang maliwanag na flash, talagang natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang kakaibang lugar, kami ay walang katulad na sigurado na ang likod ng bundok kung saan namin natagpuan ang sikreto. Ang daanan ay ganap na walang laman ng mga tao. Inaasahan ko na ang lihim na daanan na iyon ay maaaring humantong sa isang misteryosong mundo na kinatatakutan nating lahat sa oras na iyon at pabalik sa kahabaan ng kalsada, hindi tayo kailanman ng ahas na galugarin. Gulat na sabi ni Lance, ano ang sinabi mo? Natuklasan mo ang isang misteryosong mundo. Yes, if you're interested, come explore that mysterious world with us. I'm doing this for the safety of me and my siblings, one more person for the sake of safety. Sa sandaling ito, gayunpaman, natulala si Lance.
Ang daanan na hindi natuklasan sa loob ng mahigit isang dekada ay talagang natisod ni Yvonne Song at ng iba pa. Saan ang daanan na iyon? Hindi ko alam kung saan eksakto, ngunit gayon paman, sa isang napaka-primitive, hindi nagalaw, nakatagong kagubatan, natatakot ako na ako ang unang tao sa mundo na nakahanap nito. Hahaha, mahusay, mahusay. Sigaw ni Lance sa pananabik. Nagsalubong ang mga kilay ni Yvonne Song. Lance, anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Tuwang-tuwang lumapit si Lance kay Yvonne Song at sinabing, Yvonne Song, alam mo ba kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo sa loob ng sandaling ito, gusto talaga kitang halikan at pasabugan. Agad na umatras si Yvonne Song, nag-iingat sa mga. Tingnan mo si Lance. Lance, kung hindi mo sasabihin sa akin ng malinaw, hindi kita dadalhin doon. Okay, Yvonne Song? Alam mo ba? Iyong misteryosong mundong natuklasan mo, ano iyon? Dito ako nanggaling. Are you insane you? Your hometown. Sentimo, oo, bayan ko yan, hindi ko itatago sa iyo. Tumawid ako, bago ang daanan na ito, sa libingan ng libo-libo, saka ang dami ng tuwid at ilang beses, ang daanan sa nawala ang Thousand Hills Tomb, sinubukan naming hanapin ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi namin mahanap kung saan lumipat ang daanan pagkatapos ng higit 10 taon. Hahaha, Yvonne Song? Anyway, gusto kong magpasalamat sa iyo, kung hindi mo pa ito natagpuan, hindi namin malalaman kung gaano kami katagal dito. O nagkataon din nahanap natin, ikaw, galing ka ba talaga sa misteryosong mundong iyon? Tama. Sige, Yvonne Song? Hindi ko na sasabihin sa iyo, babalik ako at sasabihin sa asawa ng aking guro at sa iba pa ang tungkol sa magandang bagay na ito, tandaan, pagkatapos ng 3 araw, magkikita tayo. Sa Darlington City at sabay tayong pupunta sa kabilang mundo. Nag-iingat si Yvonne Song, wala kang mabibitag sa akin, di ba? Nerves, at least magkaklase tayo, ano ba ang pinaghuhugutan kita? Kaya sabihin mo sa akin, ano ang hitsura ng kabilang mundo? Sentimo, malalaman mo rin naman, kung pupunta ka, kailangan mong maging handa sa pagbabalik kung hindi mo na kaya, dahil sa dinami-dami nating pupunta sa pagkakataong ito, natatakot akong sarado muli ang daanan. Lumipad si Lance pabalik sa palasyo. Sina? Masayang sumugod si Lance sa tirahan ng asawa ng kanyang guro. Winder, bakit nagmamadali ka, ano ba? Sina? Magandang balita, natagpuan na ang daanan. Ano? Ang asawa ng guro ay tumayo sa hiyaw. Master, pwede na tayong bumalik, aksidenteng nahanap ng kaklase ko sa high school. Sentimo, oh God, really? Sentimo, naiiyak sa tuwa ang asawa ng guro. Agad na tinipon ni Lance ang lahat. Lahat, tinawagan kita ngayon para sabihin ang isang bagay na mahalaga, natagpuan ang daanan patungo sa kabilang mundo, natagpuan ito ni Yvonne Song nang nagkataon, orihinal na gusto niya akong imbitahan na tuklasin ang misteryosong mundo kasama niya, hahaha, what a treadmill. Anunsyo ni Lance sa lahat. Ang mga kapatid at guro ni Lance ay umiyak sa pananabik, ngunit ang mga kaibigan ni Lance ay hindi gaanong nag-react. Tanong ni Sally, kung gayon, kailan tayo pupunta sa kabilang mundo? Sinabi ni Lance, magandang tanong iyan, at sinabi ko kay Yvonne Song na magkita tayo dito kinabukasan. Gayunpaman, kasalukuyang may malaking problema na kailangang lutesin. Anong klaseng problema? Ngayon na pagtibay na nating lahat na ang daanan sa dalawang mundo ay limitado sa isang tiyak na bilang ng mga tao, at kapag umabot na ito sa isang tiyak na bilang ng mga tao, ang daanan ay magsasara. Kaya, sa pagkakataong ito bumalik tayo, dapat tayong maging handa para sa hindi na makakabalik. Paano ang tatay ko? Si Sally ay abala sa sinasabi. Oo, kailangan masolusyonan ang problemang ito, kung hindi na tayo makakabalik, paano pa ang mga mahal mo sa buhay dito sa mundo? Tumango si Xavier at sinabing, oo, nakauwi na kayo, pero para sa amin, ito ang hometown this time napakaraming tao, baka magsara na naman. Sinabi ng panganay na kapatid ni Lance, lahat, nakarating na kayong lahat sa Ancestor Realm, kung gusto ninyong umunlad pa, kailangan ninyong maglakbay sa ibang mundo.
At saka, kapag ang aking Windmaster ay bumalik sa ating mundo, nagpaplano siyang magtatag ng sarili niyang angkan. At pinili ang kanyang address, kaya bakit hindi mo gawin ito sa ganitong paraan, isasama mo ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya, at hindi na babalik. 12:15. We'll have to think about this, and also discuss it with our parents, it's not a small matter after all. Tumango si Lance sa lahat at sinabing, kung gayon, Xavier, Elsa, Ben, Bella, Brenda, Shangguanzuo, Sarah, kayong lahat, makipag-usap sa inyong mga kamag-anak kung gusto ninyong sumama sa akin, kahit kung isasama namin ang buong pamilya mo. Isama mo ang buong pamilya. Oo. Good. Tumango ang lahat at umalis na silang lahat para hanapin ang kani-kanilang clansmen. Bumantong hininga si Lance, Little Fire and Little Black, saan nagpunta ang dalawang lalaking ito para maglaro, mahigit kalahating taon na tayong wala sa Memory Stone, hindi ba nila narinig ang balita ng ating pagbabalik? Huwag ka nang bumalik, pupunta tayo sa kabilang mundo. Lance, paano kung hindi na sila bumalik? Nang pumasok tayo sa Memory Stone, silang dalawa ay hindi tao na hindi makapasok, hindi nila alam kung saan sila maglalaro, napakalaki ng mundong ito, ang lugar na kanilang nilalaro. Ay tiyak na hindi isang lungsod ng tao, ang Ken ay isang bundok at dagat, ito ay talagang mahirap hanapin. Maaari lamang itong nakasalalay sa kalooban ng mga Diyos, ang daanan ay natagpuan ni Yvonne Song, hindi natin ito maaaring patuloy na ipagpaliban. Ito ay nakasalalay lamang sa kalooban ng Diyos, hindi sila babalik sa ilang sandali. Sa susunod na mga araw, kailangan muna nating umalis at mag-iwan ng mensahe para hanapin nila tayo pagkatapos nilang mahanap ang daanan mamaya. Ito ay maaari lamang. Sa ikatlong araw, dumating si Yvonne Song, at kasama niya ang kanyang 9 na maliliit na kaibigan. Kailan tayo aalis, Lance? Tanong ni Yvonne Song. Haha, Yvonne Song? Malamang na hindi na tayo makakabalik sa oras na ito aalis tayo, sigurado ka bang naiintindihan mo ako noong nakaraang araw? Sabi ni Lance. Bale lahat ng kamag-anak ko ay patay na, ayoko nang bumalik, yung mga kapatid ko na ulilang walang pamilya, wala silang pakialam gaya ko. Kailan namatay ang iyong ama, si Song Daitian? Nalilito sa tanong, medyo malakas ang impresyon ni Lance kay Song Daitian sa kanyang isipan. Namula ang mga mata ni Song Yaor at sinabing, it's none of your business. Okay. Hindi nagabalang magtanong si Lance, sa pag-aakalang may napakalungkot na nakaraan si Yvonne. Lance, aalis ka ba o hindi? Malakas na tanong ni Yvonne Song. Yvonne ganito kasi, dahil baka hindi na ako makabalik sa biyaheng ito, kailangan ng mga tao ko ng ilang araw para maghanda para isama ang mga mahal nila sa buhay, para hintayin mo pa ako ng ilang araw. Napakaingay. Wika ni Yvonne Song sa napakalungkot na tono. Hindi gaanong nasisiyahan si Lance sa ugali ni Yvonne Song, kung hindi dahil nagmamakaawa pa rin siya, gusto talaga siyang paluan ni Lance, gayon pa man, hindi ito ang unang pagkakataon, 30 taon na ang nakalipas noong paaralan, ngunit pinalo siya ni Lance, hindi ko alam kung ganoon pa rin ang pagkalastiko ngayon. Naghintay si Lance ng 3 araw, at sa ikatlong araw, may malakas na sigaw mula sa langit sa di kalayuan, Brother Lance, nakabalik na kami, Brother Lance. Tumingin si Lance at nagulat siya, it's Little Black and Little Fire, itong dalawang lalaking ito, ngayon lang sila nakabalik. Kuya Ministro, nakabalik na kami, hahaha. Little Blackie? Little Fire? Where have you two been? At alam mo kung paano bumalik, alam mo bang muntik na kitang iwan? Pasiga na sabi ni Lance. Lance, pagkatapos ninyong pumasok sa memorya ng bato 10 taon na ang nakalilipas, naglakbay kami ni Blackie sa buong mundo, akala ko ay 2 lang kayo. Tatagal ng 10 taon bago lumabas, kaya naglakbay kami habang naghahanap ng daanan. Gayunpaman, kalahating buwan na ang nakalipas, pumunta kami sa lungsod ng tao at narinig namin ang ilang malalakas na tao na nag-uusap tungkol sa iyong malaking kasal, at sa gayon nalaman namin na dumating ka. Out! Lumipad lang tayong 2 pabalik, paano ba naman ministro hindi naman namin pinalampas ang malaking kasal mo diba? Binigyan sila ni Lance ng isang blankong tingin, ang malaking kasal, 10 araw na. Sayang, Brother Lance, sorry,
hindi pa rin kami nakarating sa oras ng big wedding mo. Sige, ayos lang. Hindi naman kayo tao, at hindi kayo makakainom ng alak sa kasal ko, kaya titig na titig ka lang sa gilid. Well, then, we wish you a happy wedding, at maraming apo. Tanong ni Little Fire, Minister, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mo lang na muntik mo na kaming iwan? Sinabi ni Lance, nahanap na namin ang daanan patungo sa kabilang mundo at naghahanda na kaming umalis sa loob ng ilang araw, kung hindi ka babalik, talagang kailangan ka naming iwan, dahil ang daanan ay natuklasan ng isang tao. Else and I can't keep stalling. At saka, hindi nyo alam kung saang gali kayo tumatambay, at hindi namin kayo mahanap kahit gusto namin. Ministro, natagpuan na ba talaga ang daanan? Mahigit 10 taon na kaming naghanap ni Kuya Black na walang mahanap. Sinabi ni Lance, ito ay tinatawag na pagkakataon, sige, wala nang kalokohan, dahil bumalik na kayo, mabuti iyon, sabay tayong aalis sa loob ng ilang araw. Kuya Black, ilang araw na lang aalis na tayo, tapos pinalaki mo na ang tiyan ng kapatid ng sawa ng Crow Cave, at hindi mo pa naaayos anong gagawin natin? Si Lance ay abala sa pagtatanong, munting apoy, anong uri ng tiyan ang lumaki? Nako, noong nag-tour kami ni Kuya Black, sa isang lugar na tinatawag na Crow Cave, pinalaki ni Kuya Black ang tiyan ng kapatid na sawa. Biglang tusong sinabi ni Little Black, Brother Lance, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, imposible, mahal kong dragon, paano ako makikigulo sa isang sawa, paninirang puri, ito ay paninirang puri, Little Fire, kakasuhan kita ng paninirang puri. Labis na nanlumo si Little Fire at tumingin kay Little Black. Ngumiti si Lance, sige, Little Fire, huwag mong pauiran si Little Black, ang dragon character ni Little Black, naiintindihan ko pa rin, siguradong magandang dragon. Ngumuso si Little Black, tama, naiintindihan pa rin ako ni Brother Lance, Little Fire, para sa kapakanan ni Brother Lance sa pagkakataong ito, hindi kita ay demanda ng paninirang puri. Speechless. Tiyak na alam ni Lance sa kanyang puso, na nagsisinungaling, si Little Fire ay isang tapat na bata, ngunit si Little Black ay isang face lover, tiyak na hindi aaminin na niloko niya ang sawa, kahit na hindi niya sinasadyang napalaki ang tiyan ng kapatid na babae ng sawa dahil sa kanyang pagnanasa. Lumipas ang isang linggo. Ang mga kaibigan ni Lance sa mundong ito, sa wakas ay bumalik sa Darlington City, pagkatapos ng mahabang paghihintay, si Yvonne Song ay magagalit na, ngayon ay bumalik na sila, sa wakas ay handa nang umalis. Gayunpaman, sa pagtataka ni Lance, silang lahat ay bumalik ng mag-isa. Nasaan ang mga kamag-anak mo? Di ba sabi mo, sumama ka sa amin sa kabilang mundo? Tanong ni Lance. Sinabi ni Elsa, ang aking mga magulang at ang iba pa, pati na ang iba ko pang mga kamag-anak ng angkan, ay ayaw akong sumama sa kabilang mundo. Ang aking mga magulang ay nasa edad 80 na ngayon at ayaw silang itapon. Oo, ang pamilya ko ay pareho, hindi sila bata, ang paglalakbay sa ibang mundo ay hindi talaga kaakit-akit. Ang mga matatanda ay gustong bumalik sa kanilang pinagmulan, at sa sandaling marinig nila na hindi na sila babalik, sila ay determinadong hindi pumunta. Sabi ni Xavier. 12:16. Ganoon din sa pamilya ni na Brenda at Leslie. Kaya ayaw nang pumunta ng mga mahal mo sa buhay, at baka hindi mo na sila makita sa hinaharap, o mawawala na sila sa oras na magkaroon tayo ng pagkakataong bumalik muli sa hinaharap, paano ikaw ang magdedesisyon? Tanong ni Lance, na sinulyapan ng lahat, lalo na sina Sally, Elsa at iba pa, seryosong tanong ito. Umiyak si Sally, hindi ko alam, isang ordinaryong tao lang ang tatay ko, sa palagay ko ay mawawala siya sa isa pang 10 o 20 taon, at natatakot akong hindi ko na siya makita. Gayunpaman, hindi ko ayokong iwan ka. Niyakap ni Lance si Sally, ito ay talagang isang mahirap na pagpipilian, si Kent ay magiging 80 sa loob ng ilang taon, bilang isang hindi martial arts na ordinaryong tao, ang 80 ay medyo matanda na, kung siya ay mabubuhay hanggang 70 o hindi ay talagang isang tanong. Sinabi ni Bella, kung ganoon, talagang isang tanong. Sinabi ni Bella, kung ganoon, kunin natin ang ating mga magulang, wala kang pakialam kung gusto nila o hindi, kunin sila sa pamamagitan ng puwersa.
Hindi yun magagawa, ang mga magulang natin ay 70 o 80, hindi sila maka-adapt sa buhay sa ibang mundo, napaka-selfish natin na kunin sila ng puwersahan dahil sa ating sarili. So what to do? I marry a chicken and a dog anyway, where lands go, my home will be there. Sabi ni Bella, patay na ang mga magulang ni Bella, kaya walang ganoong alalahanin. Siyempre, si Bella ay maaaring hindi pa ipinanganak sa kanyang mga magulang, ngunit sa kasalukuyan, hindi niya mahanap ang kanyang tunay na mga magulang, at kahit na siya ay makita, siya ay natatakot na sila ay namatay noon pa man, kaya Bella ay walang puso na hanapin sila, kaya ang bagay ay ibinagsak. Umiiyak si Sally, magpakasal ka ng manok at sundin ito lang ang magagawa ko ngayon, sana sa buhay ng aking ama, muli akong makabalik para bisitahin siya. Si Elsa, Leslie, namumula rin ang mga mata nila, sa isang tabi ay ang kanilang matatandang magulang at kamag-anak, sa kabilang banda ay ang mga lalaking sumunod. Ang pagpunta na ito ay maaaring maging isang magpakailanman na palm. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lance at sinabi, isinusumpa ko, pagkatapos nating pumunta sa kabilang mundo, kung magsasara muli ang daanan, sisikapin kong maghanap ng bagong daanan at sisikapin kong matiyak na makakabalik pa rin ako. Tumango ang lahat. Pagkatapos nito, lahat ay nagtipon ng kanilang mga iniisip at naghanda sa pag-alis. Umupo si Lance at ang iba pa sa lumilipad na barko at sinundan ang lumilipad na barko ni Yvonne Song, umalis sa Darlington City. Si Little Black ay umaaligid pa rin sa labas ng lumilipad na barko, lumiit ang katawan ni Little Fire bilang isang kuting, at pagkatapos na lumiit ang kanyang katawan, ang kanyang bigat ay maaari ding maging mas magaan, o syempre, hindi siya maaaring maging mas magaan, ito ay lahat ng pagpipilian ng Little Fire. Ang lumilipad na barko ay lumipad ng halos 4 na araw at nakarating sa isang primitive na gubat na walang tao. Itinuro ni Yvonne Song ang malaking bundok sa kanyang harapan at sinabing, sa ilalim ng malaking bundok na iyon sa harap namin ay ang daanan, ito ay napakatago, hindi ito mahahanap ng mga ordinaryong tao. Bumantong hininga si Lance, ang daanan ay talagang lumipat sa isang tagong lugar sa pagkakataong ito, kung hindi mo ito natagpuan Yvonne Song, hindi talaga namin malalaman kung gaano katagal ito hahanapin. Si Lance ay nagpapasalamat kay Yvonne Song sa kanyang puso, bagamat nagkaroon siya ng mapagmataas na ugali pagkatapos ng kanyang pagpapalit ng kasarian. Dumating ang grupo ng mga tao sa bokana ng lihim na daanan sa ibaba ng bundok at itinago ang lumilipad na barko sa bokana ng lihim na daanan, kung hindi magsasara ang daanan, baka sa susunod ay magamit na nila ang barko. Napakaliit ng sikretong daanan, isang tao lang ang taas, at isa-isang naglakad ang lahat sa sikretong daanan. Yvonne Song, gaano katagal ang secret passage? Napakahaba, mga 2 araw na paglalakad. Ang tagal niyan. Hindi marunong lumipad. Hindi. Magkakaroon ng mahiwagang mapang ipong puwersa sa likod natin na magtutulak sa atin pasulong, at ang ating pag-unlad ay magiging napakabagal, halos parang lumalaban tayo sa agos. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw na paglalakad, naramdaman ng lahat ng Lance na isang misteryosong puwersa ang nagtutulak sa kanila palabas, at ang paghakbang pasulong ay naging mahirap. Hindi nakakagulat na tumagal ng 2 araw sa paglalakad. Kaya, nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin laban sa malaking pagtutol at nagpatuloy sa paglalakad pasulong sa loob ng 1 araw at kalahati. Sa wakas, biglang nabawasan ang pressure. Nagtanong si Lance, Yvonne Song, paano ka nakahanap ng lugar na ganito? At pagkatapos mong malaman, sa lahat ng pagtutol na ito, bakit patay na patay ka pa rin sa pagsulong? Hindi ka ba natatakot sa anumang hindi kilalang mga panganib? Napabuntong hininga si Yvonne Song, nitong mga nakaraang taon, halos wala akong ganang mabuhay, pumunta ako kung saan mapanganib dahil hindi ako natatakot sa kamatayan, kahit na humihingi ako ng kamatayan, hindi mo pa nararanasan. Kung anong meron ako, hindi mo maiintindihan, at ayokong sabihin sa'yo. Nga pala, tinanong mo ako kung paano namatay ang mga magulang ko, pero actually, ako mismo ang pumatay sa kanila. Pinatay mo ang tatay mo, si Edward Song gamit ang sarili mong mga kamay. Namula ang mata ni Yvonne Song, oo, ako mismo ang pumatay nito, pati na rin ang aking ina, ang aking mga lolo't lola, ang aking mga tiyahin at mga tiyuhin.
Ang aking pamilya, ang aking mga direktang kadugo, lahat sila ay pinatay ko. Pagkatapos sabihin iyon, isang napakalaking puot ang lumabas sa katawan ni Yvonne Song, at ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakatakot na amoy ng dugo, isang nakakatakot na amoy ng dugo na nagpang-inig kay Lance. Hindi alam ni Lance kung ano ang nangyari sa kanya. Pa! Tinulak ni Lance si Yvonne Song ng 2 beses, nawala ng malay, pagkatapos ay inutusan ang isa sa mga tauhan ni Yvonne Song na buhatin si Yvonne Song. Tinanong ni Lance ang isa sa mga tauhan ni Yvonne Song, bakit ganito si Yvonne Song? Hindi ko alam. Ikaw, bilang kaibigan ni Yvonne Song, hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ako, hindi ko talaga alam. Tinanong muli ni Lance ang iba pang mga kapatid ni Yvonne Song, at sinabi ng lahat ng iba pang kapatid na hindi nila alam. Medyo natarante si Lance, ito ba talaga ang mga kapatid ni Yvonne Song? Bakit wala silang alam? Nagtanong muli si Lance, gaano mo nakatagal kakilala si Yvonne Song? Ito, kalimutan mo na. What? This is capable of forgetting. Sinabi ng asawa ng guro ni Lance, Winder, huwag kang mag-abala sa mga gawain ng ibang tao. Sige, walang pakialam si Lance, ang negosyo ni Yvonne Song ay walang kinalaman sa kanya. Noon pa lang, biglang naramdaman ng lahat na para silang nasa ibang mundo, para silang nasa harap ng isang maaliwalas at maliwanag na kalangitan. Wow! Really? We're really back. Tuwang-tuwang sigaw ng kuya ni Lance. Yeah! Hahaha! We're really back. Tuwang-tuwa na nagyakapan ang mga kapatid ni Lance sa isa't isa. Tumingin si Lance sa paligid at nalaman na nasa kalahati na ito ng bundok, at maraming sinaunang gusali ang makikita sa paanan ng bundok. Excited din ang asawa ng guro, ngunit ang grupo ng mga kaibigan ni Lance, na hindi man lang excited, ay masyadong abala sa pagtingin sa likuran nila upang makita kung nandoon pa rin ang daanan na iyon. Pansamantala, nandoon pa rin ito, ngunit hindi lang nila alam kung kailan isasara ang daanan na ito, kaya lahat sila ay nagkaroon ng sandali ng kalungkutan sa loob, lalo na sina Sally, Sarah at ilang iba pa, iniisip ang kanilang minamahal. Ang mga, marahil ay hindi na muling makikita, ang kanilang mga mata ay pula. Lumapit si Lance sa kanila at niyakap sila, baka masyadong malupit ito para sa kanila. Gayunpaman, hindi na maaaring magpatuloy si Lance sa mundong iyon, mahirap din si Lance, gusto ng kanyang mga kapatid na bumalik, gusto ng kanyang mga kaibigan. Ang samahan ng kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa pagtanda, isa na itong contradiction. 12:17. Huwag kang umiyak, siguradong magkakaroon pa tayo ng pagkakataong makabalik muli. Nagbigay ng kaginhawaan si Lance, kusa ring niyakap ni Lance si Sarah. Ang asawa ng guro ni Lance ay nagsabi, sa ibaba ay may Wushu City, mahusay, kami ay talagang bumalik. Master, hindi ba ang Wushu City ay nasa hangganan ng 2 paksayo ng Massive Demons? Oo. Sinabi ni Lance, dahil iyan ang kaso, bumaba tayo ng bundok at maghanap ng isang inn upang makapagpahinga, pagkatapos ay manatili muna tayo dito. Pupunta ako sa Demon Sexed Temple at tingnan kung may anumang balita tungkol kay Talia at ang kanyang amo. Noon ay tinanong ko si Master mo ng Demon Sect na tulungan kaming malaman ang tungkol sa kanyang amo. Buti naman, bilasan na natin bumaba ng bundok. Ang grupo ng mga tao ay bumaba sa bundok, pagkatapos ay pumili ng isang inn na matutuluyan. Gayunpaman, agad na umalis sina Lance at Sina sa walang tigil na paglalakbay patungo sa Demon Sexed Temple. Halos 15 taon na ang nakalipas mula noon. Umaasa ako na ang guro ay buhay at maayos pa ngayon. Tumagal ng halos 10 araw, ngunit sa wakas ay dumating sina Lance at Auntie Sina sa pangkalahatang altar ng Demon Sect. Dahil sina Lance at Auntie Sina ay parehong Ancestral Master Perfection, medyo madali ang pagpasok sa Demon Sect General Altar. Sa mundong ito, walang panganib hanggat hindi sila nakatagpo ng isang Sect Master Perfection, at sa antas ng Sect Master Perfection, sa lakas ni Lance, natakot ako na walang kalaban. Gusto naming makita ang Demon Sect Master. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Ang isa sa mga elder ng Devil Cult ay masunaring pinangunahan si Lance sa Patriarch, at walang sinuman ang nangahas na maging bastos sa isang tao sa antas ng Ancestor Perfection, ito man ay ang matuwid o ang Devil Cult. Dumating si Lance sa isang malaking bulwagan. Patriarch, may naghahanap ng madla.
Tumangala si Lance at nakitang hindi si Malong ang patriarch, kumunot ang kanyang mga kilay, nasaan si Malong? Bakit ikaw ang bishop? Natigilan ng Demon Cult Master na iyon, naramdaman ang mapang-ipong pressure ng malawak na chi ni Lance, at abala sa pagsasabing, free assist, na hindi na master, ay biglang naging matagumpay na sect master, at naging senior assist ng ating cult. Dalhin mo ako para hanapin siya. Oo. Muling dumating si Lance sa isang tagong lugar. Nandito si Senior Free Senior. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa loob ng kuweba, kung sino ang naghahanap sa akin, dumiretso ka. Si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay pumasok sa kuweba at nakita si Mulungang. Ang wind lightning ay nagbibigay pugay kay Senior. Tumingin si Malong kay Lance, nagulat, pagkatapos ng lahat, si Lance ay itinuturing na nawala ng higit sa 10 taon sa mundong ito. Wind Light Cloud. How come you've been missing for more than 10 years? At saka, nakapasok ka na sa Ancestor Perfection. Senior Free Senior, I'll leave my prior, that, wears 1,000 extremes. Nung hinanap kita, 1 taon na siyang nawawala, kumusta na siya? Ngumisi si Malong Yiyaw, alam mo pa ang tungkol sa anak ko, akala ko nakalimutan mo na. Paano ko makakalimutan, nakikiusap ako sa senior na sabihin sa akin, okay lang ba siya ngayon, kahit nagpakasal na siya sa iba, tatanggapin ko, gusto ko lang na maging maayos siya. Nag-aalalang sabi ni Lance. Sinabi ni Malong Yiyaw, sinabi mo sa akin noon na hinanap mo siya, saan ka nagpunta para hanapin siya? Isang tagong lugar, natrap ako sa kanya ng mahigit 10 taon bago ako bumalik, hindi ko masabi ng eksakto. Anyway, ang tagong lugar na iyon ay wala kahit isang clan master, hindi ito isang lugar na interesado ka. Papunta sa. Tumingin si Malong kay Lance at bumaantong hininga ng mahabang panahon, na parang hindi na niya hahabulin pa ang lugar na iyon. Tumayo si Malong at naglabas ng isang sobre mula sa pader na bato at sinabing, 3 buwan pagkatapos mong umalis noon, nakatanggap ako ng personal na liham mula sa 1,000 extremities, ito na ang kanyang huling pagkamatay. Magpahinga ka na, hindi ko alam kung kumusta siya o hindi okay, makikita mo sa sarili mo. Si Lance ay abala sa pagbukas ng sobra, at nasa loob talaga ang sulat kamay ni Talia, dahil ang mga salita ay parang sa kanya, at sa pagtingin sa lakas ng pagkakasulat, masasabi niyang sinulat ito ng Talia na pamilyar sa kanya. Ang sulat ay nakasulat, Ama, pasensya na, naranasan ko ang isang bagay na nagparamdam sa akin na wala akong magawa, sinubukan kong magpumiglas, ngunit hindi ko magawa, at ngayon ay ipinaubaya ko na ang aking sarili sa aking kapalaran. Ama, ako ay paumanhin, ang aking anak na babae ay hindi tapat, maaari mong pretuhin ako na parang patay na ako ay. Sumimangot si Lance, Senior, iyon lang ba ang sasabihin mo? Oo, yun lang. Hindi naman, halatang hindi tapos ang sulat. Crap, gotta come out unfinished. Sa oras na isinulat ni Chichi ang liham na ito, tiyak na na-press siya sa oras, kaya hindi niya ito maisulat muli bago ito matapos. Sentimo, ano ba talaga ang nangyari kay 1,000 Lady? Sentimo, ungol ni Lance. Kung ako ang tatanungin mo, sino ang tatanungin ko, masabik akong malaman kaysa sa iyo. Si Lance ay mukhang nasa hysterics. Sinabi ni Mulungang, Lance, ang aking anak na babae ay sumulat ng isa pang sulat noon bilang karagdagan sa isang ito. Saan iyon? Sa Divine Dragon School. Ipinadala sa akin. Oo, ang isa pang sulat ay ipinadala sa iyo, isa para sa akin at isa para sa iyo. Noong natanggap ko ang liham na ito noon, naisip ko na maaari siyang magpadala sa iyo ng isang sulat, kaya gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay sa Divine Dragon Sect, at sigurado, nagpadala nga siya ng liham sa iyo. Sa kasamaang palad, ang sulat na iyon ay nasa kamay ng isang ganap na ninuno ng iyong Divine Dragon Sect na tinatawag na Temple yan, at gusto kong makita kung may sinabi pa ang sulat na ipinadala sa iyo, ngunit sino ang nakakaalam, muntik na akong patayin sa kanya noon. Nasaan ang sulat na iyon? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Ang templo ay nasusunog sa harap ko. Ano? Sumirit si Lance, marahil ito ang huling mensaheng iniwan ni Talia, ngunit nasunog ito.
Isang bakas ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Malong habang sinabi niya, nang sunugin ng temple yan ang aking sulat, nakita kong halos 2 buong pahina ang sulat na isinulat sa iyo ni Thousand Lai, kung hindi ako nagkakamali, noong Thousand Lai. Nagsulat ng liham, dapat siya ang unang sumulat sa iyo at pagkatapos ay sa akin pagkatapos, ngunit sa kasamaang palad, walang sapat na oras para sumulat sa akin at huminto pagkatapos lamang ng ilang mga pangungusap. Sa kasamaang palad, maaari kong malaman kung ano ang nangyari sa pamamagitan ng pagsulat sa iyo sa sulat, ngunit sa kasamaang palad, ang sulat ay sinunog ng templo yan, ang anak ng asong iyon, nagsasanay ako ng husto ngayon, isang araw, pupuntahan ko siya at papatayin siya. Nanginginig ang galit sa katawan ni Malong Yao. Bigla ring nagngangalit si Lance sa galit kay Temple Yan, noon, ang asawa ng kanyang guro ay ikinulong ni Dax at muntik nang mapatay, dahil dito, tumakbo palabas si Temple Yan para pigilan ito, pinarusahan lang si Dax na humarap sa dingding, kahit ang posisyon ng pinuno ng sekta ay hindi nakansela. Lance, umalis ka, at kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa aking anak sa hinaharap, mangyaring ipaalam sa akin. Si Lance ay abalang nagtanong, paano ang aking Panginoon? Noon, hiniling ko sa iyo na tulungan akong mahanap ang aking Panginoon. Tumingin si Talia kay Sina at ngumiti, ikaw dapat ang asawa ni Denver, Sina. Oo, pakisabi sa akin, asawa ko siya. Nako, karapat-dapat na maging numero 1 na kamamanghang kagandahan na nagpasigla sa mundo ng martial arts noon, hanggang ngayon, napakabata at maganda mo pa rin, Sina, baka hindi ka maniwala, crush kita noon, ah. Nako, sa kasamaang palad, hindi magkabilang barya ang matuwid at ang diablo, at ikaw lang ang gusto ko, at nakipagsapalaran pa akong pumuslit sa matuwid na teritoryo upang masilip ang iyong kagandahan, ha? Sinabi ni Sina, sige, Talia, huwag mo akong pagsalitaan ng napakaraming kalokohan, wala ako sa mood na malaman, gusto ko lang malaman kung mayroon kang anumang balita tungkol sa aking asawa, siya ay katulad ni Talia. Noon, nawala siya ng 1 taon. Ang pinagkaiba ay nahuli siya ng isang malakas na lalaki. Tumingin si Malong kina Lance at Sina at sinabing, tungkol kay Denver, hindi mo na kailangang tanungin ako tungkol dito, bumalik ka lang sa Divine Dragon Sect at magtanong, baka mas marami pa silang alam kaysa sa akin. 12:18. Sige, mauna na kayo, magpa-practice na ako. Agad na tumalikod sina Lance at Sina at lumabas sa kuwebang bato. Teka! Sa sandaling lumabas si Lance sa pintuan ng kuweba na bato, sumigaw si Malong Yao. Mayroon pa bang iba para sa Senior Free Yao? Wind Lightning, kailan ka napunta sa Ancestor Perfection? Sinabi ni Lance, ilang taon na ang nakalipas. I was a few years ago too, do you mind if we have a little tangent? Iniaya ni Mulungang. Naisip ito ni Lance, at tila nag-aalangan, dahil, naramdaman ni Lance na kayang talunin ni Lance si Malong gamit ang isang kamay. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay natuto mula sa isang sinaunang henyo sa Memory Stone, hindi banggitin si Lance, ako natatakot ako na ang asawa ng guro ni Lance ay madaling talunin si Malong. Sinabi ni Lance, gagawin mo ba talaga ito? Lance, gusto kong makita ang iyong lakas, at gusto ko ring makita ang aking lakas. Ang layunin ko ay patayin ang Divine Dragon Sect Temple Yan, magiging kapaki-pakinabang na makipaglaban ng higit sa iba pang mga clansmen na kumpleto. Sige, kung ganun bastos ako, ibigay mo lahat. Of course, hindi mo naman kahinhinan ang gusto ko. Mabuti. Si Lance at Mo ay nakatayo sa labas ng kuwebang bato, magkaharap, pareho silang naglalabas ng kani-kanilang martial arts aura, ang kanilang mga damit ay tumatambol sa kanilang sarili nang walang hangin. Makalipas ang 1 minuto, si Malong ang unang gumalaw, umahan kay Lance. Buzz! Inatake ng espada ni Malong si Lance sa kakaibang paraan, na tila ang pinakamagandang anggulo na makikita niya. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Lance, ito ay napakababa, na para bang ang pangunawa ng lahat sa martial arts ay hindi sa parehong antas. Biglang kumilos si Lance, hindi isang espada, isang pitik lang ng kanyang daliri, tumpak na palm-itik sa espada ni Malong. Dang! Ang espada ni Malong ay pumutok, pagkatapos ang kanyang katawan ay umuurong ng ilang hakbang, at higit pa, kahit ang kanyang espada ay lumabas sa kanyang kamay. Ah! Natigilan si Malong doon, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala.
Bakit nangyari ito? Isa kang Zhangxi Grand Perfection. Gulat na tanong ni Malong Yi. Umiling si Lance at sinabing, hindi ako Grandmaster Perfection, isa lang akong Grandmaster Perfection, at malayo pa ako sa Grandmaster Perfection. Kung gayon bakit napakalakas mo? Hindi naman sa malakas ako, mahina ka. Ito. Nanlumo si Malong, kahit na ilang taon pa lang siyang nakatungtong sa Ancestor Perfection, hindi siya mahina ng ganito. Sinabi ni Lance, Uncle Getaway, mas mabuting tawagin kitang tito, marami ka pang dapat intindihin sa martial arts, sa iyong martial arts, at maging sa martial arts ng maraming tao sa mundong ito, kumpara sa sinaunang panahon, maraming pagkukulang. Ako naman ay itinuturing na kulang, marami akong natutunang martial arts ng mga tao noong sinaunang panahon kung nagkataon, kaya naman madali kitang natalo. At saka, natatakot ako na ang iyong martial daw ay nasa unang antas pa rin. Meron pa bang first level ng martial daw? Syempre meron. Sige, Uncle Easy, I should go. Agad na lumipad sina Lance at Sina. Teka. Sigaw ulit ni Malong. Uncle Getaway, may iba pa ba? Nanlumo si Malong. Ilang taon na akong nagpapaliwanag sa kuweba na ito, at maaari rin akong magsabi ng ilang salita sa iyo, impyerno, huminto ka, Wendy, isama mo ako. Anong ibig mong sabihin? Sasama ako sayo. Medyo hindi tumugon si Lance, gusto ni Malong na makasama siya, ito ay isang dating Demon Sect Master, ngunit hindi na mahalaga, dahil si Lance ay hindi na bahagi ng Righteous Alliance, si Lance ay nagpaplanong magtatag ng sarili niyang paksayon, kapag kailangan niya ng lakas tao. Ngunit, Uncle Free, ikaw ang aking senior at ang ama ng Thousand Extremes, ako. Wind Lightning, miyembro ako ng Devil Sect. Ang Devil Sect ay hindi nagsasalita tungkol sa magulo na pagkakakilanlan na iyon, mahina ang mahina, malakas ang malakas, gusto kitang sundan ngayon, dahil pakiramdam ko ang pagsunod sa iyo ay tiyak na mas nangangako. Kaysa manatili akong bulag sa kuwebang ito ng mag-isa. Ngumiti si Lance, Uncle Free, kung ganoon nga, sumama ka sa akin, nagpaplano akong bumuo ng sarili kong sekta, at kasama mo, isang dating Demon Sect Master, ang pagsama sa akin, mas mabuting palakasin din ang Endless Gate ko. Sa iyong mga kasanayan sa martial arts, pagdating ng panahon, dinidisiplina pa kita, at ikaw ay magiging isang mahusay na sandata, at sabay nating sisimulan ang kaluwalhatian ng martial arts. Mabuti. Dahil doon, anuman ang kanyang katayuan, sinundan ni Malong si Lance at umalis. Gayunpaman, bago umalis, isinama ni Malong ang kanyang asawa. Ang asawa ni Malong ay isang elder ng Devil Sect. Ang kanyang lakas ay nasa gitna ng Master Realm, at tinawag siyang Flower Fairy. Hello, Tita Hayes. Magalang na bati ni Lance, tutal, ang nanay ni Talia. Syempre, hindi alam kung tunay niyang ina ito o hindi, dahil bihirang marinig si Talia na nagsasalita tungkol sa kanyang ina. Umalis silang apat sa pangkalahatang altar ng Magic Sect. Habang nasa daan, nagtanong si Lance, Uncle Free, tungkol sa aking master, hindi mo ba talaga sasabihin sa amin ng maaga? Kailangan ba nating maghintay hanggang makabalik tayo sa Divine Dragon School para malaman ang higit pa? Napabuntong hininga si Malong at sinabing, kung talagang gusto ninyong malaman ng maaga, masasabi ko sa inyo, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na alam ng sinumang bahagyang mas malaking tao sa buong martial world ngayon, basta, kailangan ninyong maging handa sa pag-iisip. Napaluha ang asawa ng guro ni Lance, bagamat hindi pa nasasabi ni Malong, ang kanyang pangungusap ng pagiging handa sa pag-iisip ay nasabi na ang lahat. Niyakap ni Lance ang asawa ng kanyang guro. Sinabi ni Malong, hindi rin ako magpapatalo, patay na talaga si Denver. Ang asawa ng guro ay sumigaw sa kalungkutan, kahit na ang kahihinatnan na ito ay nakita ng hindi mabilang na beses, at siya ay gumawa ng gayong mga paghahanda sa pag-iisip noon, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring bakas ng labis na pag-asa sa kanyang puso, at sa ngayon, siya ay nalulungkot. Upang makatanggap ng impormasyon na namatay ang kanyang asawa. Maluhaluhang sinabi ni Lance, aking Panginoon, kailan siya namatay at paano siya namatay? Kilala ba ng malakas na lalaking iyon na pumatay sa aking Panginoon kung sino siya?
Sinabi ni Malong, ang iyong Panginoon ay namatay mga 12 taon na ang nakalilipas sa Righteous Alliance, walang nakakaalam kung sino ang pumatay sa kanya, ngunit narinig ko na tila may kinalaman ito sa iyong pinagmulan, ngunit syempre, iyon lang ang narinig ko. Phew! Huminga ng malalim si Lance at niyakap ang asawa ng kanyang guro, habang umiiyak na sinabi, ingatan mo ang iyong sarili, asawa ng guro, nangako ka sa akin na kung talagang wala na ang aking Panginoon, kailangan mong maging matatag at matapang, dahil nasa iyo pa rin kami. Ang diwata ng bulaklak ay abala rin sa pag-aaliw kay Sina. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay huminahon ang damdamin ni Auntie Sina, bumalik sa mundong ito na may matinding kahirapan, ngunit bilang isang resulta, ang kanyang asawa ay namatay na 12 taon na ang nakaraan, at hindi pa niya nakita ang huling mukha nito, at kahit na kumalma ang emosyon, kasing sakit pa rin ng kutsilyo ang kalungkutan sa puso niya. Hiniling ni Lance sa kanyang asawa na sumakay sa kanya sa isang kabayo at ipinagpatuloy ang paglalakbay kasama ang kanyang asawa, na walang espiritu. Pagkatapos ng isang linggong paglalakbay, bumalik si Lance at ang iba pa sa Wushu City, kung saan nakilala nila ang magkapatid na sina na nananatili sa isang inn. 12:19. Sa sandaling makita ng nakababatang kapatid na babae ni Lance ang asawa ng kanyang guro, lumuhad siya sa ibabaw niya at bumulong. Sina Hikbi. Umiyak ang nakababatang kapatid na babae ng may bagbag na puso. Oo. Hindi lihim ang balita ng pagkamatay ni Denver, alam ito ng maraming tao sa martial arts world, kaya natural na narinig na nila ito. Ang mga nakatatandang kapatid na lalaki ni Lance, nang makita ang pagbabalik ng kanilang nakatatandang kapatid na babae, ay tila nakahanap ng saksakan ng kanilang mga luha. Si Lance ay abala sa pagsasabing, tumigil kayong lahat sa pag-iyak, hindi pa ba kayo nasisiyahan sa mga luhang ibinuhos ng ating Sina sa mga araw na ito? Alam namin ni Sina 7 araw na ang nakakaraan na sa mga araw na ito, si Sina ay halos walang kaluluwa, ngayon ay mahirap na mabawi ang isang kaunting malay, at narito kayong muli para umiyak. Nagsisiksikan ng lahat para patuyuan ang kanilang mga luha, tama si Lance, sama-sama silang umiyak muli sa harap ni Sina, na lalong nagpalungkot kay Sina. Sinabi ni Malong, ang mga patay ay lumipas na, isipin mo ito, tumingin sa kabila ng agaran, tingnan ang mahabang panahon, sa loob ng ilang dekada, tayo ay lilipas din, sa panahong iyon, ano ang pagkakaiba ng lahat, kayong mga tao ng matuwid na paalan takot lang sila sa kamatayan, hindi alam na ang lahat ay mamamatay maaga o huli. Ang mga nakatatandang kapatid ni Lance ay tumingin kay Mo at sinabing gulat na gulat, ikaw ang pinuno ng Demon Sect. Oo. Dati akong Demon Sect Master, may kaunting paningin pa rin kayo. Sa hinaharap magiging katulad din ako ninyo, kasama ako sa Wind Lightning, sana ay turuan pa ninyo ako. Mahinhin na sabi ni Mulungang. Masyado kang mabait, Patriarch. Sinabi ni Lance sa lahat ng magkakapatid, ngayong wala na si Master, huwag na tayong malunod sa kalungkutan, kailangan nating gawing lakas ang ating kalungkutan, balang araw, malalaman ko kung sino ang pumatay kay Master, mula ngayon, gagawin natin. Sabay bantayan si Master, para hindi na siya mabuli, okay? Senior brothers and sisters. Well, absolutely not. Tumango ang lahat ng may matigas na mata. Mabuti, ngayon ay mag-impake tayo at bumalik kaagad sa Divine Dragon Sect, si Master ay pinatay ni Dax, noong huling pagkakataon ay hindi ko kayang patayin si Dax, sa pagkakataong ito, gusto kong pagbayaran niya ang kanyang buhay. Bueno, patayin si Dax at ipaghiganti ang pagkamatay ni Master. Sumigaw si Lance, Little Fire, Little Black, kaya nyo bang magdala ng napakaraming tao? Ipadala kami sa Divine Dragon School. Hindi dapat maging problema, ang pinakamasamang senaryo ay ang medyo bumagal. Little Fire, ako rin, ang pinakamasamang sitwasyon para sa aking katawan ay ang lumaki ng kaunti. Sa orihinal, si Lance at ang asawa ng kanyang guro ay nagpunta sa punong tanggapan ng Demon Sect noon, at maaaring hayaan ang Little Black o Little Fire na magdala, ngunit nakita ni Lance ang Little Black, ang kanyang katawan ay napakalaki kaya pinilit niyang dumaan sa daanan at lumabas. Nasugatan na, inalagaan ni Little Fire si Little Black, kaya sina Lance at ang asawa ng kanyang guro ay sumakay ng mag-isa. Ngayon, muntik nang mabawi ang Little Black. Biglang naalala ni Lance ang grupo ni Yvonne Song at nagtanong, saan nagpunta si Yvonne Song?
Matagal na siyang umalis, 100 araw na ang nakalipas, nang pumunta kayo ni Master sa Magician's Head Temple. Umalis siya kasama ang mga kaibigan niyang iyon, pinakiusapan ko siyang sumama sa amin, ayaw niya. Kung gayon, hayaan mo siyang mag-isa. Ang grupo ng mga tao ni Lance ay nakaupo sa likuran ng Little Black at Little Fire, pagkatapos ay sumugod sa kalangitan at lumipad patungo sa direksyon ng Divine Dragon Sect. Dahil napakaraming tao ang nakasakay, hindi mabilis ang bilis ng paglipad. Pagkaraan ng halos 3 araw, nakarating sila hindi kalayuan sa Divine Dragon Mountain. Hiniling ni Lance kay Blackie na direktang lumipad sa Divine Dragon Mountain. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob at labas ng Divine Dragon Mountain, at nakilala ng lahat na iyon ang maraming estranghero ang nakasuot ng kakaiba bilang karagdagan kay Wind Lightning at sa kanyang mga kapatid, at maging sa mga kapatid ni Wind Lightning ay kakaiba ang pananamit. Pagkatapos mapunta sa lupa, tinanong ni Lance ang isang disipulo ng Divine Dragon Mountain, nasaan si Dax? Brother Wind, ang headmaster ay nagpupulong sa Grand Hall of Council. Si Lance ay dumiretso sa Grand Hall of Deliberation. Oo naman, isang grupo ng pinakamalakas na tao ng Divine Dragon Sect sa itaas ng Sect Master Realm ay nagpupulong sa Hall of Deliberation. Dirdiretsong lumipad si Lance, at nagulat ang lahat nang makita nila si Lance. Wind, Light, Cloud. Agad na tumayo si Dax. Tiningnan ni Lance si Dax na may layuning pumatay, kung hindi dahil sa masasamang intensyon ni Dax noon, hindi sana namatay si Master, at si Master ay ganap na pinatay ni Dax. Senti mo, Dax, parang naging maganda ang buhay mo, ang dami mong ginawang masama sa amo at asawa ng amo ko noon, tapos ngayon, nagagawa mo pang ipagpatuloy ang pagiging head ng school na walang bayad. At masayang buhay. Malamig na ngumuso si Lance. Naramdaman ni Dax ang malakas na layunin ng pagpatay sa katawan ni Lance at namangha, bukod dito, nalaman niyang pambihira ang aura ni Lance, na para bang siya ay nasa ganap na antas ng Grandmaster, at biglang pumuti ang kanyang mukha. Wind, Light, Cloud? Anong ginagawa mo? Dax, dapat mong malaman na ang aking amo ay 12 taon ng patay. Ano ang kinalaman sa akin ng pagkamatay ng iyong amo, hindi ko naman siya pinatay, may kakayahan kang pumuntang patayin ang malakas na lalaking nakabihag sa amo mo, anong klaseng kakayahan ang humanap ng malas sa akin? Pa! Gumalaw ang katawan ni Lance, lumitaw sa harap ni Dax sa isang kisap mata, hinahampas si Dax sa lupa. Mahigit 1 dekada na ang nakalilipas, sinampal na ni Lance ang lahat ng ngipin ni Dax, ngunit ang sampal na ito ay tumamas sa mga gintong ngipin ni Dax, na naayos ng higit sa 1 dekada, at ang mga gintong ngipin ay tumapon na parang ginto sa lupa. Ikaw, Wind Lightning? Ikaw? Ang bastos mo. Sigaw ni Dax. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki mula sa yumaong Ancestral Master ang nagpayo, Wind Xiaoyun, hindi bababa sa ikaw ay mula sa Divine Dragon Sect, masyado bang hayagang pananakit sa iyong mga nakatatanda dito sa sandaling ito? Tumingin si Lance sa nagsalita at bumuantong hininga, Tito Taubay, tatawagan kitang Tito alang-alang sa mukha ng aking Panginoon, puputulan ko ang iyong bibig kung magaling kang magsabi ng isa pang salita, at ikaw, na damn well say one more word, puputulan ko ang bibig niya. Biglang nagulat ang lahat at hindi na nang ahas na magsalita muli, dahil si Lance ay naglalabas ng hangin na parang perpekto ng isang master, lahat ay namangha, naabot talaga ng Wind Lightning ang Master's Perfect. Alam mo ba, 15 taon na ang nakalipas, Wind Lightning ay lamang sa maagang yugto ng pagiging perpekto ng Master. Hinawakan ni Lance si Dax, itinaas siya sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay walang awa na dinurog si Dax sa lupa. Bang! Ngumisi si Dax habang nabasag siya, at ang mga lapis lazuli na tile sa sahig ay nabasag din, gusto siyang patayin ni Lance ngayon ng buhay, itong anak ng asong ito, noon nang makulong niya ang kanyang asawa, gusto siyang patayin ni Lance, ngunit sa kasamaang palad noon, si Lance ay mahina pa rin, si Dax ay may master, isang assistant professor ng kumpletong master ng Divine Dragon School, sa mga tuntunin ng seniority ay kailangan siyang tawagin ni Lance na master, kaya maaaring si Lance ay hindi papatayin si Dax noon, ngunit ngayon, si Lance ay isa ng Ancestral Master Perfection, at ang iilang katulong na iyon ng Divine Dragon School, talagang walang makakapantay kay Lance.
Sa buong Divine Dragon Sect, marahil ang dalawang Ancestor Perfection level na mga ninuno lamang ang nagawang magdulot ng banta kay Lance. Bang! Hinawakan ni Lance ang isa sa mga bukong-bukong ni Dax at pinaikot-ikot si Dax para durugin ito. Hindi nagtagal, si Dax ay binugbog ni Lance na may duguan ang ulo at namamaga ang ilong. 12:20. Walang sino man sa palasyo ang nangahas na magsalita. Sa oras na ito, dumating ang asawa ng guro pati na rin ang mga kapatid ni Lance. Lumapit ang asawa ng guro kay Dax at sinabing, Dax, pinatay mo ang asawa ko at ikinulong ako sa Heavenly Prison ng 1 taon noon, naisip mo ba na magkakaroon ka rin ngayon? Yan, Sina. Si Dax ay mahinang tumingin kay Sina, nang makita ang lakas sa katawan ni Sina, siya ay nasa Zhangshi completion level na rin, ang kanyang puso ay nabigla at natakot, hindi pa siya nakakatuntong sa Zhangshi completion. Ano ba? Hindi ako makapaniwala na nalampasan kita, na pinayagan mo akong makulong noon, ha? Paano posible iyon? Sinabi ng asawa ng guro ni Lance kay Lance, Winder, nasa iyo kung paano ipaghihiganti ang iyong Panginoon. Mabuti. Tinampol ni Lance ang isang palad sa ibabaw ng ulo ni Dax. Bang! Ang ulo ni Dax ay sumabog na parang pakwan, at ang plasma ng dugo ay lumipad palabas, binaril ang halos lahat ng iba pang mga tiyuhin at guro sa buong main hall. Talagang nabigla at nanlumo ang mga tiyuhin at gurong iyon. Siyempre, si Lance din mismo ang bumaril ng plasma na lumilipad sa buong katawan niya. Phew! Pinatay ni Lance si Dax at huminga ng malalim. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa labas, tumigil ka sa akin. Sa susunod na sandali, lumipad ang dalawang Ancestor Perfection level na matandang lalaki, na napakatanda na. Ito ay ang master ni Dax, si Zuyong, pati na rin si Temple Yan. Hindi estranghero si Temple Yan, siya ang huling lumabas para magbigay ng hustisya, at bilang resulta, pinarusahan lang niya si Dax na humarap sa pader sa loob ng 3 taon, at si Lance ay sinampal pa niya noon. Mapapatawad iyon ni Lance, ang dahilan kung bakit hindi mapapatawad si Lance kay Temple Yan ay sinunog niya ang sulat na ipinadala sa kanya ni Thalia, at nag-alab ang galit ni Lance kapag naisip niya ito, ngayon, tiyak na lilipulin ni Lance ang Temple Yan at maging si Dax. Magkasama ang master ni Dax, kahit na ang ibig sabihin nito ay alerto ang dalawang ninuno ng Divine Dragon School. Sa sandaling pumasok sina Temple Yan at Zuyong sa pangunahing bulwagan at nakita ang walang ulo na bangkay sa lupa, pareho silang nagulat, kung ihahambing sa mga damit ng katawan pati na rin sa laki ng bangkay, walang alinlangan na si Dax iyon. Galit na nagtanong si Zuyong, nasaan ang ulo ni Dax? Itinuro ng isang lalaki ng mas matandang henerasyon ang isang piraso ng sirang laman sa kanyang sariling katawan at sinabing, on us. Sa iyo. Biglang naunawaan ni Zuyong na binaril ang ulo ni Dax. Tinitigan ni Zuyong si Lance at galit na sinabi, Wind Lightning, ikaw ba yan? Sinabi ni Lance, eksaktong lousy, paano ito? Wind Lightning? Pinatay mo ang ulo ng aking Divine Dragon Sect, kung hindi kita papatayin ngayon, paano ko haharapin ang mga ninuno ng Divine Dragon Sect? Hahaha, Zuyong? Sino ka sa tingin mo? Kinakatawan mo pa rin ang mga ninuno. Not to mention me, even my teacher's wife, you may not a opponent nowadays. Noon lamang natuklasan ni Zuyong na sina Lance at Sina ay parehong nasa kumpletong Grandmaster level ng martial arts. Kayong mga lalaki, paano ito posible? Tila hindi makapaniwala si Zuyong na si Lance, na dalawang henerasyon na mas bata sa kanila, ay talagang Ancestor Perfection, at medyo naunawaan ni Sina nang maabot niya ang Ancestor Perfection, ngunit paano naging posible para kay Lance? Sa normal na mga pangyayari, sa kontinenteng ito, kakaunti ang mga tao ang maaaring maabot ang Zhangshi Perfection bago ang edad na 80. Sinabi ni Lance sa asawa ng kanyang guro, si Dax ay disipulo ni Zuyong. Noon, alam ni Zuyong na si Dax ay nakagawa ng isang malaking krimen laban sa kanyang Panginoon, ngunit kimkim pa rin si Dax, kaya isa rin si Zuyong sa ang mga salarin, kaya ngayon, dapat mo siyang personal na katayin. Ako naman, haharapin ang matandang asong ito, si Temple Yan. Good. Tumango ang asawa ng guro.
Ang temple yan sa tabi ni Zuyong ay abala sa pagsasabing, mahina ang hangin, pumunta lang ako dito kasama si Zuyong, wala akong kinalaman, noon, lumabas ako para manirahan sa trial assembly, wala rin akong choice kundi ang siya mismo. Temple yan? Oras na para ayusin natin ang score natin, ayusin natin sa ibang lugar. Lumipad si Lance patungo sa temple yan, gusto ni Lance na kabisaduhin ni temple yan ang nasunog, ang sulat ni Talia sa kabuuan nito, kaya nagplano si Lance upang kunin ang temple yan sa likod ng bundok. Ngunit ang asawa ng guro ni Lance ay pumunta upang patayin si Zuyong. Galit na napabuntong hininga si Zuyong, babae na may dilaw na buhok, kahit na maglakas loob na salakayin ako, hayaan mo akong matuto mula sa iyo. Si Lance ay hindi nag-alala kay Auntie Sina dahil si Lance ay may tiwala kay Auntie Sina. Pagkatapos ng lahat, si Auntie Sina ay pumasok sa Memory Stone at nakipag-usap sa pinakamalakas na tao sa sinaunang panahon. Ang kanyang martial arts skills ay tiyak na hindi mahina, at kahit na sina Zuyong at ang iba ay matandang master perfectionist, hindi sila gaanong mas malakas habang namumugad sila sa liangho na ito araw-araw, sa likod ng mga saradong pinto. Nakita ng temple yan na iyon si Lance na lumilipad at agad na hinampas ang kanyang palad patungo kay Lance. Sa kasamaang palad, madaling nabali ni Lance ang braso ng stern ng templo, pagkatapos ay hinawakan ang stern ng templo at lumipad palabas ng palasyo habang sumisigaw ang stern ng templo sa sakit. Napakalakas! Ang mga tiyuhin at guro ng Divine Dragon School na orihinal na nasa main hall ay natigilan nang makita si Lance na halos lumakas ang lakas ng temple yan, si Lance ang kanilang susunod na henerasyon. Higit pa rito, kahit si Sina ay napakalakas, at kasalukuyang nakikipaglaban kay Zuyong, nagnap na nahulog sa mga tambakan pagkatapos lamang ng 3 hanggang 5 galaw. Kalimutan ng tungkol sa pakikipaglaban ni Zuyong kay Sina, sabihin na nating kinuha ni Lance ang temple yan at nakarating sa likod ng bundok. Inihagis ni Lance ang temple yan sa lupa. Si temple yan ay abala sa paghingi ng awa, Windmaster Son. Huwag maging pabigla-bigla. Windmaster Son. Hahaha. Malamig na tumawa si Lance, itong temple yan, sa oras na ito ng taon, ay tinatawag pa rin siyang Windmaster Son, bagamat sa mga tuntunin ng henerasyon, si Lance ay talagang isang disipulo. Sinampal ni Lance ang temple yan ng isang nakakahilo na sampal. Ang hangin lang, bias ako sa pabor kay Dax noon, buti na lang binati siya ni Zuyong, what do you mean by taking it out on me now? Galit na galit si temple yan, sa sandaling iyon ay wala siya sa mood. Para isipin kung bakit napakalakas ni Lance. Temple yan? You're fucking playing dumb with me, hindi ba? Sabi ni Temple yan, sinasabi mo ba na sinampal kita minsan? Tapos sinampal mo lang din ako, at pantay na. Bang! Tinadyakan ni Lance si Temple yan sa lupa at sinabing, Temple yan, mahigit 10 taon na ang nakalilipas, nagpadala si Talia ng sulat sa Divine Dragon Sect, at dumating ang Demon Sect Master mo na hinahanap ang sulat, at ikaw. Sinunog mo ang sulat na iyon sa harap ni Talia, hindi ba? Naalala lang ni Temple yan ang pangyayaring iyon. Temple yan? Ang sulat na iyon ay isinulat sa akin at sinunog mo ito para sa akin, mayroon ka bang ideya kung gaano kahalaga sa akin ang sulat na iyon? Ako, hindi ko alam. Temple yan? Kung bibigkasan mo sa akin ang nilalaman ng liham na iyon bawat salita ngayon, may iligtas ko ang iyong buhay, kung hindi, papatayin kita. Mabangis na sabi ni Lance. Nanlumo si Temple yan, it's been more than 10 years, how do you want me to recite it? Besides, wala pa akong pusong basahin ang sulat na yon, I lost took a few casual glances. Then you go to hell. Itinaas ni Lance ang kanyang palad. Teka. Si Temple yan ay abala sa pagsigaw. Iniisip mo. Ako, konti lang ang naiisip ko, please, huwag mo akong patayin. Sabihin, ano ang nakasulat sa sulat? Sa sandaling ito, sinubukan ni Temple yan na alalahanin, ngunit sa huli, naiisip lang niya ang ilang pira-pirasong salita, at sinabi ni Temple yan na kinakabahan, ako, naaalala ko lang ang tila isinulat ko, ang Beryl Moon Sword ay gumalaw. Isang bagay o iba pa. Beryl Moon Sword.
Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ang katotohanang mapangalanan ni Temple yan ang Beryl Moonsword ay nangangahulugan na hindi lang siya nagsasalita ng walang kaparerekon, may kaugnayan ba ang pagkawala ni Talia sa Beryl Moonsword? Forget what they doing, keep on doing.